Ang kwento ng buwayang si Alay at ang kapahamakan sa hawla. Si Alay ay hindi pangkaraniwang buwaya. Malaki siya, malakas at matagal nang naninirahan sa isang sanctuary para sa buwaya, isang ligtas na hawla na may malalalim na tubig at malawak na paligid. Ang kanyang tagapag-alaga, isang mabait na lalaki na nagpalaki sa kanya mula pagkabata, ay pinapakain siya tuwing Miyerkules ng iba't ibang uri ng karne tulad ng baboy, manok at iba pang pagkain ng hayop. Bagaman nakakatakot ang kanyang anyo, mabuting buwaya si Alay. Iginagalang niya ang tagapag-alaga na naglilinis ng kanyang hawla at nagdadala ng kanyang pagkain. Isang maaraw na hapon, dalawang binata ang napadaan sa hawla ng buwaya. Malakas ang kanilang tawanan at nagtuturo kay Alay habang nagbibiro. Parang hindi totoo ang buwayang yan, sabi ng isa. Parang plastic lang, hahaha. Hindi, totoo yan, sagot ng isa pa. Papakita ko sa'yo. Panoorin mo, papasok ako sa loob at hahawakan siya. Sa hindi pag-iisip, nagsimula nang umakyat ang pangalawang binata sa bakal na bakod. Habang papalapit siya, naging tensyonado at balisa si Alay. Narinig niya ang kanilang bastos na salita at ikinagalit niya ito. Sanay si Alay na tratuhin siya ng may pag-aalaga at respeto at nilabag ng mga binata ang hindi nakikitang patakarang iyon. Bigla, nang tumalo ng binata sa kanyang teritoryo, sinunggaban siya ni Alay at kinagat ang kanyang binti. Napasigaw ang binata sa sakit habang pinilipit siya ni Alay gamit ang kanyang malalakas na panga at malubhang na sugatan ito. Nabasag ang kanyang binti at sumisigaw siya para humingi ng tulong. Narinig ng mga tao sa paligid ang ingay at agad na nagtungo sa lugar. Alay, maawa ka, pagsusumamo nila. Pakawalan mo siya. Nang marinig ni Alay ang mga pamilyar na boses at maramdaman ang kanilang pagmamakaawa, dahan-dahan niyang niluwagan ng pagkakahawak. Pinakawalan niya ang binata. Agad siyang hinailan ng mga tao palabas at dinala sa ligtas na lugar. Ang binata ay umiiyak hindi lamang dahil sa sakit kundi dahil sa guilt. Kaninang araw, sinabi ng kanyang ina, huwag kang maglaro sa labas ngayon. Gawin mo ang iyong mga gawain at huwag kang pumunta malapit sa hawla ng buwaya. Ngunit hindi niya ito sinunod. Habang nakahiga siya at nagpapagaling, mahinang sinabi niya, dapat pala nakinig ako sa nanay ko. Aral, laging igalang ang mga hayop at makinig sa mga taong nagmamalasakit sa iyo. Ang mga salita ay may kapangyarihan, gayon din ang mga gawa. Ang kabaitan at pag-iingat ay makapagliligtas sa iyo, ngunit ang kawalang respeto at pagiging pabaya ay maaaring magdulot ng pagsisisi.